Magandang araw sa ating lahat at ngayon po, meron akong i-she-share sa inyo. Baka meron po kayong, ganitong naramdaman, yung pong tawag dito ay, acid reflux, very common ito. So, tingnan niyo na lang kung saan ito, anong causes ng mga ito. Mostly sa ano, sa kinakain or sa ating ring emotional. Kasi 'pag stomach kasi ang concern, upset po. So, ang ano doon yung ating pag-iisip, yung sobra-sobra kang mag-iisip, yung ganyan. 'Pag stomach po ang nagiging, concern ng ating katawan kasi nakita ko po 'yan. So, dahil ito ikukuwento ko sa inyo yung aking experience sa pagpa-check-up ng, ah, clinic ng Chinese medicine po 'no. Oo, akala ko pareho lang ang ano, ang pag-take ng ng kanilang mga reseta, iba po pala. Ito po yun, ganito na siya, powder. So, ang pag-ano nito, ang pag-take nito ay, per bag. So, nakalagay doon in 4 days, 2 bag per day. So, yun, 4 na araw ko siyang ite-take. 'Pag na ano na 'to, paano ang mixing nito ilalagay lang sa lagyan lang ng hot water kaunti, ayun. Kung magtatanong kayo ano ang lasa, para siyang matamis na mapait. May nagtanong nga sa akin, "Ate anong lasa niya?" Sabi ko, kaya namang malunok, okey naman siya." So, bakit ako pumunta sa Chinese, medicine 'no, Chinese clinic? Kasi yun nga yung stomach disorder ko, yung tinatawag nilang acid reflux. So guys, kung meron kayong, kung ito ay meron kayo nito, eh, very common pala ito talaga. So, ayokong maging sumama dun sa common kaya mas pinili ko ang magpunta sa medicine clinic. Kasi kung pupunta ako sa hindi ko in-underestimate ang western 'no, ang western doctor kasi alam ko napakatagal nilang tapusin ng pag-aaral, pagre-research para lang nila anuhin yung, isang tao. Hindi ko po in-underestimate. Ang point ko dito, ah nasa choice natin kung ano ang iyong pipiliin, 'di ba? So, mas pinili ko ang mag-Chinese, medicine kasi ang ano do'n, yung 'pag stomach kasi upset ang ating, stomach, meaning yung ating mental health or ating sobrang pag-iisip, yung mga stress, yung gano'n. Kasama na rin diyan yung, ating lifestyle, sa ating kinakain, 'di ba? Yung ating oras sa pagtulog kaya naapektuhan yung ating stomach, dahil 'pag lagi kang nagpupuyat, hindi ka makakatulog. So, yun po yung mga dahilan diyan. Ikuwento ko lang kung paano ko naramdaman ito 'no. Ang una dito, yung mostly kasi 'pag OFW 'no, mahilig tayo sa kape. Hindi ako gano'n mahilig ng kape. Ang pinakakape ko lang talaga ay, 1 to 2 at saka ayoko yung mga dark dark coffee, ayoko yun. Ang naramdaman ko dito yung nagsimula na talaga yung severe na siguro talaga yun, yung kinakain ko ay hanggang dito na parang hindi ka talaga parang ano ba yun, tapos barf ka ng barf. Tapos meron din dito sa likuran, nararamdaman ko yun. Tas ang hirap nito 'pag lalo na 'pag natutulog ka, 'pag nakahiga ka na, yun. Kaya sabi ko nga, "Hala, ayoko na nito, kailangan ko na 'tong ipa-check-up." Kasi nag-try din ako na mag-inom-inom ng mga kasi nabibili lang pala ito sa over the counter ang mga, ah, parang ano lang siya, mag-control lang doon sa acid na yun, pero ayoko yung mag-control lang, gusto ko mabalik sa tama kaya pinili ko talaga mag-Chinese, medicine ang aking, tini-take sa ngayon. So, 4 days ko po 'yun yung inaano. So, ito pala yung ibinibigay ni sir sa akin, ano siya, chewable, chewable siya.
lagi itong iniinom ng, after mo mag-meal 'yan. Kasi tutulungan niya yung para yung acid ay hindi gano'n kataas. Ang acid pala kailangan din pala sa sa pag-digest ng ating kinakain, pero 'pag sobra naman siya ay hindi na yun tama, hindi proper, may mali na doon. Kaya yun ang ginagawa ko. Sa gusto pong magpa-check-up din sa Chinese medicine, basta yung pinuntahan ko, $90 po yung, consultation fee. Tapos yung pong iinumin na kanilang mga, ibibigay sa'yo na, medication during that time ay 80 po ang i per 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 price. Ngayon yung akin nabayaran ko ay, 400 din po siya. Ngayon sabi nga ng amo ko hindi pala package doon yung sa insurance ko yung ganyan, pero hindi naman nag-ano si sir, hindi naman siya nagsabi na hindi ko babayaran. Inano naman niya, inaccept naman niya yung, reseta. Tapos, dahil naging ano din siya, curious din siya dahil meron pala siyang ganito din, lagi niyang tini-take na after meal ng kaya 'pag ano ang nagiging, outcome nito, ita-try down din daw niya na magpunta sa Chinese, medicine or clinic. Kaya sabi ko, "Lord, all things work together naman 'di ba, for good." So, kung itong nangyaring ito meron din itong magandang rason kasi yung amo ko ay matagal na pala siyang nag-iinom ng, ganyan, ng antacids na 'yan. So guys, kung meron man kayong, ganito ring naramdaman, huwag niyo pong papatagalin kasi kung iinom lang kayo noong mga antacids na 'yan na laging nabibili over the counter, meron naman talaga dahil nakabili ako. Ito, oh, meron siya. Hmm, meron siya, oh. So, huwag na natong papatagalin po. Magpunta po kayo sa proper na magbibigay ng prescription dahil kung mag-self-medication po tayo baka mas, makakalala pa po siya. So guys, at maraming salamat po sa lahat po na nag-ano nito, nanonood. Sana makatulong po sa inyo at i-share niyo na rin para marami po tayong mga OFW na na kailangan din nila malaman ano yung dapat gawin kasi kung papatagalin kasi ang isang sakit mas lalong mas mahirap. So the early is much better. So God bless po sa lahat at mag-ingat po kayo.